Tuloy nga. Anak na tinapa. Ayan na nga, oh. Yung pangalan ko, imbis na MR, nilagyan ko na po yan ng SULED. Oh. Di ba? Dahil alam ko, pag nagsidatingan kayo, SULED, Duterte pa din kami. Oh, di ba? Sa Dahig, pati na si dating presidential spokesperson Harry Roque na isang linggo ring hindi nagpakita sa lugar. Git niya, mas titindi pa raw mararanasang panggigipit matapos Ito, hanggang ngayon, no, tingnan mo siya, okay? No, hanggang ngayon po, ang tagal-tagal na diyan sa the Netherlands. Isang buwan na, ano sabi, hindi pa din po pinapayagan na makalapit sa dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon po, mukhang mukhang burangos yung mukha, no? Kala nyo naman kung ano yung sasabihin ko. Oh, tuloy. Ano, umaasa ka pa din ba na palalapitin ka at magiging lawyer ka ni dating Pangulong Duterte? Wag na, uy. Kasi halata nila na yung pakay mo pansarili lang para makapag-stay ka dyan sa the Netherlands. Oh. mas titindi pa raw mararanasang panggigipit matapos pagbintangan sa umanong nagpakalat ng pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang pulboronic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Ibig mo sabihin yung pinapakalat mong video totoo, original? Samantala nga, kumbaga pagkakalat nila ng video na yon, mga bossing, alam nyo kung ilang araw lang tumagal? 7 araw lang ho. Pagkatapos ng 7 araw, hindi na ho nila pinapakalat. Bakit? Napahiya na ho, mga kababayan. Napahiya na po, mga bossing. Biruin mo, mismong mga ka-DDS nila, ayaw tanggapin na totoo yung video. Diba? Sabi ni Mistress, akala ko ba solid sila? Bakit hanggang ngayon wala pa yung people power nila? Wala po, ewan ko din dyan sa mga yan, no? Pero kapag ka nakikita naman natin dito, ewan ko kung nasaan na din yung mga dito, mga nagko-comment. Oh. Wala na nagko-comment. Dati meron nagko-comment dito, SULED! Duterte kami! SULED pa rin kami! Ngayon, wala na. Oh. Una nang sinabi ng NBI base sa kanila forensic analysis na hindi ang Pangulo ang nasa video. 5 buwan pa bago muling sasalang si dating Pangulong Duterte sa ICC. Uy, may sinasabi si Peter. Si Peter Lee pala. Mark ba yan? O Mark, bayad ng 500k ni BBM. Ay, gusto kong hanapin yung resibo niyan. Sige nga, pakita nyo yung resibo. Nabayad ako ni Pangulong Bongbong Marcos ng 500,000. Grabe naman yon. Ina-Alaska ko na lang kayo dito, babayaran pa ako ng 500,000. Ano yung ganun ba? Ganun ba ako kagaling? Oh, sisigaw-sigaw lang ako dito. SULED! Oh. Tapos babayaran ako ng 500,000 ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang swerte ko naman tao. Di ba? Napakaswerte ko naman tao nun. Oh. Wala na ba dyan yung magsasabi, bangag ka, no? Addict ka, Mark. Sige na, i-type nyo na, wag na kayong mahiya, no? Inaantay namin talaga yun dahil alam namin sabi ni Rick Abok, for views lang ginawa mo. Tingnan mo, pati ikaw. Binview mo na tong video. Tingnan mo, sabi mo, for views lang yung ginagawa mo. Tapos yung kasama mong DDS, as sinasabi, bayad ako ng 500,000. Di wow. Rick Abok, Ricky, sabay-sabay tayo. SULED! SULED, Duterte! Yaan yung sinasabi niyong bayad ng 500. Mga DDS. Diyos ko, nang Alaska na lang. Si court para sa confirmation of charges. At sa mga panahon na yan, nakatakdang din ginaman ng iba't ibang moson ng pwedeng ihain ng magkabilang kampo, kabilang na ang posibleng interim release ng dating Pangulo. Tanggapin nyo sa sarili nyo, mga SULED DDS, na ang dating Pangulong Duterte, kung sakali na mapalabas to, ibig sabihin, nalusutan niya yung 3 kaso daw po. Ayon po yan kay Attorney Cristina Conti. No? Pero kung di malulusutan yon, mukhang ang mangyayari ay aabot ng 8 taon bago malaman yung desisyon. Pero pag ang desisyon ay hindi acquitted,
Pag ang desisyon ay guilty, naku po, baka matuluyan ng habang buhay ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Baka lalong matuluyan ang habang buhay ang dating Pangulong Duterte. Mga bossing. Iwanan na natin yan. Kasi mukha namang walang katorya-torya yung kanilang panawagan at dahil lang daw po damatans na ang dating Pangulo, kaya ang iniisip nila mapapalabas. Alisin na natin yan, ha? Mga kababayan, dito na tayo. Naku, eto, tignan nyo. Yung ini-endorse ni BP Sara, mga kababayan. Kaya kayo, ingat-ingat ho, ha, mga bossing. Ini-endorse yan ni Inday Sara Duterte, ini-endorse na din ho yan. Nung mga sila Maharlika. Kaya yung mga nagsasabi dyan, Mark, 11-1 kami kasi aalisin na namin si Amy Marcos. No? Pero ibig sabihin, sa 11 nyo, kasama si Villar. BP Sara binasbasan kandidatura ni Camille Villar sa Senado. Kung matatandaan nyo ho, mga kababayan, isa ang pamilya Villar, kompleto sila, no? Si Cynthia, si Manny, at si Mark, na hanggang ngayon po tahimik pa din. Nakaupo ho yun, ha, bilang senador. Kapatid po nila yon, no? Isa po sila doon sa nakasuporta kay dating Pangulong Duterte at ayaw nila na madala doon. Ngayon, si Camille Villar, mga kababayan, tumatakbo po yan under po ng alyansa. Sabi naman ni Maharlika. Alam mo kung bakit si Manny Villar ay lumipat na kay Inday Sara Duterte? Kasi malalaking mga negosyante daw yan. Tumaya doon sa mga doon sa mga Duterte, si Manny Villar. Kasi doon daw nila nakikitang malakas. Ganun. No? Ako naman, ang nakikita ko po dyan, base sa pag-aanalisa ko, mga kababayan, kaya itong mga Villar na to, kumukuha ng suporta din po sa mga DDS. Alam nyo ho kung bakit? Wala Nararamdaman po ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, nararamdaman po ng supporter ng gobyerno na hindi naman po talaga to pro BBM. No? Ito po ay talagang mga Duterte, mga kababayan. Kaya hindi sila. Tingnan nyo, kahit 1 bilyon na mahigit yung pinakawalan nilang pera, mga kababayan, para po sa para po sa election,